So, tinalaki natin last time, the importance of the name sa water baptism. Praise God. Ngayon naman ay the significance of baptism. Yan, no? The significance of baptism. So last week, pinag-aralan natin yung importance ng name sa water baptism. Yan, no? So pinag-aralan natin last time na lahat na nabaptize in the name of Jesus Christ sa water baptism. No? Wala po ni isa na nabaptize sa Father, Son, and Holy Spirit, bagamat yun ang utos, no? Dahil na ang utos, no? Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Ghost, no? Matthew 28:19. Pero sabi nga doon, baptizing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. No? So, utos doon ay bautismon sila sa pangalan. Yan, no? So, naging malinaw yan. Last week, mga kapatid, no? So, ngayon naman, no? Ang importance naman ng water baptism. Yan. Significance of baptism, mga kapatid. No? Kasi may mga nangangaral naman na ang water baptism daw, hindi naman ganun ka-importante. Yan, no? Kaya ito natin, biblically, no? Scripturally, praise God, na ang water baptism ay essential, importante, no? And part of salvation. Kasi maraming nangangaral na ang water baptism daw ay hindi part ng salvation, no? That is a wrong teaching, no? Water baptism is part of salvation, no? Basahin natin sa 1 Peter 3:21. Yan, no? Ano ba ang nagagawa ng water baptism? Sabi nila, para daw maging member na ng church. No? No? Sabi po dyan, no? 1 Peter 3:21. The like figure whereunto even baptism doth also now save us. Yan, no? Nagliligtas sa iyo ngayon. Nagliligtas sa atin ngayon. Not the putting away of the filth of the flesh. Hindi po yung nagtatanggal ng dumi ng katawan, no? Pag nilubog ka sa tubig, hindi ito tatanggal ng dumi ng katawan, no? But the answer of a good conscience toward God, no? Pag ikaw pala ay natubog, pinag-aralan na rin natin yan, ibig sabihin ng baptism, no, ay lubog, no? Baptizo in Greek means to plunge, yan, lubog. So, ang baptism, nagsasabi dyan ay nagliligtas sa atin ngayon. Yan, no? Praise God. At ito ay sagot ng konsensya ng nagpapabaptize. Amen, no? By the resurrection of Jesus Christ. So, the Bible is telling us that water baptism is essential, important, no? Dahil sabi nga dyan, no, ang water baptism ay nagliligtas. Kaya yan ang ating topic ngayong araw, the significance of baptism. No? So ating summary today, no, na ang water baptism, no, para ipakita biblically, no, yung significance for water baptism in Jesus' name. Praise the Lord, no? Hallelujah. So buksan natin in the Bible of Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. Amen. Sabi niyan, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Yan, no? Pag sinabing quickened, no, ikaw ay na-restore o kaya to bring back to life.
Yan, no? Praise God. So sabi niya, no? And you, sabi diyan, praise the Lord, had He quickened who were dating dead in trespasses and sins. Praise God. So napakalaga po ng baptism. Praise God. So sabi niya, we have both seen and understood that water baptism in Jesus' name is essential. Praise God. So, but what is the biblical significance? Ano yung biblical importance or significance ng baptism? God remits sin at water baptism. Buksan natin Acts 2:38 and then Acts 22:16. Acts 2:38 muna. Ano ang nagagawa ng water baptism? Praise the Lord, no? Sabi dyan, no? Then Peter said unto them, repent. Na-topic na natin yan. And be baptized. Na-topic na rin natin yan. Every one of you in the name of Jesus Christ. Every one of you in the name of Jesus Christ. Ano yung sumunod? The word for. Yan. For the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Praise God, no? So, nare-remit ang sins natin hindi sa Holy Ghost baptism, kundi sa water baptism. Yan. Doon nare-remit. Ano ba yung remit or remission? Doon na i-erase ang ating sins sa pamamagitan ng water baptism. Yan, no? So, kinakailangan talaga mabaptize ang tao. Kaya nga kung mapapansin nyo, si Cornelius, doon sa Acts 10:44 hanggang 48, di ba, nakareceive na sila ng Holy Ghost, hindi pa sila baptize sa tubig. Pero nakareceive na sila ng Holy Ghost. Di ba? Pero ano sinabi ni Peter, hindi pa rin pwedeng hindi sila mabaptize sa tubig. Kaya kahit nauna sa kanila ang Holy Ghost baptism, binaptize pa rin sila sa tubig in the name of the Lord. In the name of Jesus Christ. Kasi sa water baptism, mga kapatid, doon tayo nakakatanggap ng remission of sins. Yan, no? Bakit? Kung hindi remitted ang ating sins, mga kapatid, yun ang power ng kalaban to get the souls, no? Para makuha yung soul. Bakit? Yung sins ng tao, no? Eksakto yung kanyang kalagayan bilang sinner, no? Eksaktong singil sa kanyang kaluluwa. Kaya kinakailangan ma-remit yung sin ng tao, mabura. Yan, no? Para siya ay hindi masingil ng kamatayan. Praise God. Kaya sabi dyan, ni Peter, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, no? So, paano nagkaroon ng remission of sins? Always by water baptism. And in the name of Jesus Christ. Kung baptize ka, no, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, there will be no remission of sins. Praise God, because it is the name of Jesus Christ that remits sin. Pero may instruction si Lord para ma-remit ang sins natin through water baptism. It should be done calling on the name of the Lord. In the name of Jesus Christ. Praise God. Doon natin natatanggap yung atonement for our sin. Doon natin natatanggap yung payment ni Lord Jesus Christ sa ating kasalanan. Doon natin natatanggap yung cross of Calvary. Hindi tayo nababayaran
Hindi tayo bayad. Hindi tayo niligtas, no? Kung hindi tayo baptize. Hindi tayo naligtas. Hindi tayo nabayaran kung tatanggapin lang natin siya sa panalangin. No? Praise God. Kaya nga nakalagay sa Romans 10:9, no? Maliligtas. Hindi paligtas. Maliligtas. Kasi nung wala pa ako sa katotohanan noon, yun ang turo sa akin, no? Tatawag ka lang, ligtas ka na. Yun palang mali. Pag tumawag ka, maliligtas ka. Yan. Kasi pag tumawag ka, ibig sabihin, expected to God, susunod ka. Hindi natapos dun sa panalangin. Hindi natapos dun sa paniniwala. Di ba? Kaya nga tumawag ka, dahil naniwala ka na sa Kanya. Nanampalataya ka na sa Kanyang salita. Kaya tumawag ka. Kaya pag tumawag ka, maliligtas ka. Dahil pag tumawag ka, expected ni God, hindi lang tayo sa Romans 10:9. Praise God. Susunod na tayo sa utos niya sa Mark 16:16. No? Ang mabautismo, ang manampalataya, at mabautismohan ay maliligtas. Datapwat ang hindi ay mapapahamak. Very clear ang Bible. No? Kaya pag may nagtuturo sa atin, may nagsashare sa atin, we have to correct them. Accountable tayo. Pagka nakasalamuya natin. Salamuha. Ayun na naman, no? Pag nakasalamuha natin sila, praise God, huwag tayo mahiya. No? Sir, I want to share to you, di pa po tayo ligtas dyan. Maliligtas pa lang. Yan, no? Praise God. Bakit? Ang sunod dapat dyan ay water baptism. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi sa Mark 16:16, ganun din naman ang nakalagay sa Mark 16:16, maliligtas. Di ba? Maliligtas. Bakit? Dahil yung 17, ano ba nakalagay sa 17? Yan na yung kaligtasan. Yan na yung tatak. Ano ba nakalagay sa 17, mga kapatid? And these signs shall follow them that believe. Sino ba yung nag-believe? Nagsa 16. He that believeth and is baptized shall maliligtas. Bakit siya maliligtas? Dahil siya ay naniwala. Paano niya napatunayan na siya ay naniwala? Nagpabautismo siya. So, paano siya maliligtas? May pangakong susunod. Ano yun? 17. These signs shall follow them that believe. Yan. So, yung believer na binabanggit dyan, yung mga nagpabaptize, hindi yung tumawag lang. Di ba? Praise God. In my name, sabi dyan, shall they cast out devils. Praise God, no? Ano pa sinasabi dyan? They shall speak with new tongues. O, di ba? Nakalagay sa Acts 10:44 hanggang 47. Nakita ng mga Jews na sila Cornelius na Gentiles nakareceive din ng Holy Ghost dahil nakalagay doon, for they heard them speak in tongues. So, ang binabanggit dito sa 17 is about Holy Ghost baptism. Yan. Kaya maliligtas yung magpapabaptize dahil may promise ang Diyos. Kaya kung ikaw, baptize ka na in the name of Jesus Christ at wala ka pang Holy Ghost, huwag kang malungkot. Ang mahalaga, magpatuloy ka because the one who promised is faithful. Praise God, faithful siya, no? Ang pastor ay ang kaya niya lang magbaptize in the name of Jesus Christ. Pero ang magbaptize ng Holy Ghost ay hindi si pastor, kundi ang Diyos na. Praise God. Kaya ang believer, no, hanggang nagpapatuloy siya, susundan siya ng pangako. Yan, no? Kaya magpatuloy lang siya. No, may mga kilala kaming nakatanggap ng Holy Ghost, 10 years pa, ang tagal. No? May iba, 1 week. May iba, paglabas sa tubig, naka-receive ng Holy Ghost, iba-iba. No? Cornelius, hindi pa na-baptize, no? Kasi nakikita ni Lord ang heart. No? Naka-receive ng Holy Ghost.
Pero sinabi dyan, kailangan pa rin, God forbid, binaptize pa rin sila in the name of Jesus Christ. Kaya dyan tayo nababayaran yung atonement for our sin, the payment of the cross for our sin, marireceive natin if we are baptized properly. Paano yun? Be baptized, plunge, deep sa water, kasi yun yung burial natin. No, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Nung nabaptize ka na sa tubig, namatay ka na sa iyong kasalanan. Kailan ka mabubuhay? Kaya symbol yun yung baptism, boom, namatay ka na. Nung naka-receive ka ng Holy Ghost, nabuhay ka na. Yan, no? Bagong buhay ka na. Bagong nilalang ka na. So, dyan natin natatanggap yung payment of the cross for our sins. Yan. Kaya pag tinanggal yung pangalan, walang kabayaran. Pag pinalitan yung pangalan, walang kabayaran. Lalo na kung walang paglibing, walang kabayaran. Di ba? Kaya pag hindi naganap sa tao yan, talagang siya ang magbabayad sa kanyang kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pagdating ng kamatayan, talagang impyerno. For the wages of sin is death. Hell ang tinutukoy dyan. Second death yun. But, no, the gift of God is eternal life. Mayroon siyang gift. Ano yun? Eternal life. No? Through. Kaya natandaan ka. Jesus Christ our Lord. No? Ano sinabi sa Acts 2:38? And he shall receive the gift. Ano sabi sa Romans 6:23? But the gift of God is eternal life. Kaya ka magkakaroon ng eternal life. Ano ba eternal life? You are going to enter into the kingdom of God. Eternal life. Bakit? Dahil sa gift na yan, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya ka papasok doon. Kaya ka maligtas. Ligtas ka na pag may Holy Ghost ka. May tatak ka na. Kanya ka na. Ephesians 1:13, selyado ka na. Di ba? Kaya kung wala kang Holy Ghost, desire mo yung Holy Ghost na matatakan ka na mamaya. Kung wala ka pa Holy Ghost, huwag mong pakialaman yung katabi mo. Gusto mong matatakan ngayon para maging kanya ka na, magpatatak ka na. Di ka pwedeng tatakan ng katabi mo. Si God ang tatatak sa'yo. Si God ang magseselyo sa'yo. Kaya mamaya, maging excited ka. Nung nalaman ko yan, nung wala akong Holy Ghost, talagang excited ako every, doon kasi abroad Friday. Praise God. Pero nangyari, no, dito ko pa natanggap sa Pilipinas. Pero ang nagpapatuloy, 6 months after ako, bago naka-receive ng Holy Ghost. Yung mga youth natin, ang bilis na, para lang naglalaro. Ang bilis na kasi kagad ng Holy Ghost, no? Iba sa atin, matagal din. Pero ang importante, manatili. Yan, manatili. Praise God. Kasi sinasabi dyan, ano? Yun yung sinasabing gift. Yan. Kaya sinasabi niya, but the gift of God, Romans 6:23, is eternal life through, yan, through Jesus Christ our Lord. Kailangan mong dumaan kay Lord Jesus Christ. Kaya niya sinabi yun sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father, eternal life, but by me. Ano yung by me? Dumaan ka sa aking cross of Calvary. Ano yun? Mamatay ka rin, malibing ka din, mabayaran kita pag nagpabaptize ka in the name of Jesus Christ. Tatanggapin mo ang Holy Ghost. Yun yung John 14:6. I am the way, the truth, and the life. O, di ba? Kaya pag naganap na sa iyan, nakadaan ka talaga kay Lord Jesus Christ. Yan, no? Kompleto ngayon ang born again. Ano sabi sa born again? John 3:5, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, baptism, and of the Spirit, Acts 2:38. Oh, praise God. He cannot enter into the kingdom of God. Wala nang ibang daan. Yang tao gumagawa ng ibang daan. Praise God, no? Hallelujah.
Naalala ko, may sinaran kami ni Father Efren noon sa abroad. Nag-share kami, no? Hindi nila matanggap. Gagawa na lang daw sila ng sarili nilang daan. Naalala mo yung Brad? Hindi na matanggap. Gagawa kami ng sarili naming daan. Wala nang ibang daan. Nakasulat na sa Bible ang nag-iisang daan. Kaya talaga na inaaral ang salita ng Diyos. So sabi dyan mga kapatid, no? Sa Ephesians, balikan natin, 2:1. Hallelujah! Napakahalaga. Praise the Lord. Ephesians 2:1. And you hath He quickened. Yan. Who were, dati kang patay. Who were dead in trespasses and sins. Dati kang patay dahil sa iyong offense. Di ba pinag-aral yung transgression? Praise God. Pag ino-offend mo si God, you are in transgression against God. So ikaw ay patay dahil sa iyong transgression, sa iyong trespasses at kasalanan. Pero sabi diyan, no? Binuhay ka na. Yan. Dati kang patay. Pero ngayon, hindi ka na patay. Buhay ka na. Amen. Nag-aantay ka na lang sa caught up in the air. Kaya kahit anong pagsubok natin dito, huwag mo nang intindi niya, huwag ka na magmukmuk dyan. Dahil anak ka na ng Diyos. Di ba? Nagbibilang ka na lang ng panahon dito. Praise God, no? In a twinkling of an eye. Nasan ka na? Pagdilat mo, tayo-tayo pa din makikita doon. Kaya lang iba na itsura nyo. Yan, no? Hindi na tayo matanda doon. Yan, hindi na kulubot. Hindi na kalbo. Di ba? Glorified body na. Excited ba tayo mga kapatid? Praise God, kailangan unawain natin yan. Dahil kung inuunawa ko talaga yan, walang pagsubok na magpapalupot sa'yo. Di ba? Kahit hirap ka, kahit masakit, isipin mo lagi, okay lang, temporary lang to eh. Okay lang, seasonal lang to eh. Di ba, no? While it is day, okay lang, day lang naman to eh. The night cometh. Di ba? The night cometh. Rapture, boom, di ba? Eternal yun. Eternal life. Kaya nga sabi ni Paul, no? Hindi niya makukumpara yung hirap niya dito sa lupa sa papasukin niya na susunod. Bakit? Hindi talaga makukumpara yun. Paano mo makukumpara yung 100 years sa eternal? Sige nga, may bond paper kang puti. Tumulto ka ng isang pencil pen. Ganun ba itsura nun? Hindi pa rin. Kasi yung papel may limit eh. Eternal ang pinag-uusapan eh. Paano makukumpara yung isang tuldok na season mo sa walang sukat? Di ba? Tapos dyan ka magmumukmuk sa isang pinto na yun. Pagpapalit mo yung walang sukat. Di ba? Kailangan magdilat ang ating mga isip dyan na, naman, bakit magpapakamukmuk dito? Ligtas na ako. May Holy Ghost na ako. Bayad na ako. Diba? Ay, mga demonyo, nanggugulo na lang. Nanggugulo na lang sila. Ganun na lang. No? Kaya hindi tayo natatakot sa kanila. Actually, nakakaawa sila. Kasi wala na silang kaligtasan. Ito na yung panahon nila maglaro. No? Pagdating ng rapture, wala na. Doon na lahat sa impyerno, sunugan na doon. Eternal din yun. Praise God. Kaya mag-enjoy ka dahil tulad nga kanina, kagabi ba yun, preparation kami, mapalad tayo dahil naunawaan natin ang salita ng Diyos. Praise God. Di ba? Mapalad tayo dahil tinawag tayo. Hindi naman tayo naghanap, di ba? Di ba? Nakalagay sa Romans 3:11, walang naghahanap sa akin. Di ba? Tayo ang hinanap. Kaya kung tayo ay nahiwan at nasa tama, ang sabi sa Bible, huwag mo lang patigasin ang iyong puso dahil ang kapalit niyan, kaluluwa mo. Huwag mo lang ipatigasin yung pride mo dahil lang sa kanya na ayaw mo magpasakot kayo malinaw na. Nung ang kapalit niyan, kaluluwa mo. Ikaw lagi ang tala. No? Kasi sabi dyan, hallelujah. Sa Acts 38, no?
nagkakaroon tayo ng remission of sins sa water baptism. Tignan natin, Acts 22:16. Acts 22:16. And now, praise God, tarries, why tarries thou? Ano ba yung tarries? Naghihintay. Ba't ka pa naghihintay? Yan. Arise and be baptized. Ano pa? And wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Kung unawain natin yan, ano ba pangalan ng Lord? Jesus, di ba? Baka maging literal na naman ang tao, I baptize you in the name of the Lord. Pareho lang yun, hindi yun pareho. Hindi yun pareho. Ang utos dyan, no? Calling on the name of the Lord. Paano mo tatawagin yung calling of the name of the Lord? Lord, maraming Lord. Di ba? Maraming Lord. Kaya pag binaptize ka, praise God, kailangan nyo nagbabaptize sa'yo, kilala si Lord. Praise God, anak ni Lord. Wala kang makikitang unbeliever sa Bible na nagbaptize ng isang tao at naging Christian yung binaptize at yung nagbaptize unbeliever. Walang ganun. Lahat ng nagbabaptize sa Bible, anak ng Diyos. Praise God, no? At binaptize ang hindi anak at naging anak ng Diyos. Kaya sabi niya, no? Arise, praise God, no? And be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Ano sinasabi dyan? By calling on the name of the Lord in water baptism, our sins are washed away. Praise God. No? Nahuhugasan tayo, nalilinisan tayo sa ating mga kasalanan sa water baptism. Praise God. No? Kaya sabi niya, no? Baptism is part of the new birth experience. Hindi pwedeng paghiwalayin ang water baptism sa Holy Ghost baptism. Part yan, magka-partner yan. Hindi pwedeng magkahiwalayan. Praise the Lord. Hallelujah. Buksan natin sa John 3:5 tsaka sa Titus 3:5. Hindi pwedeng magkahiwalay ang water baptism tsaka Holy Ghost baptism. Praise God. Hallelujah. Baptism is part of the new birth experience. Ano ba yung new birth experience? Yun yung Holy Ghost baptism. Praise God. Doon ka ipinanganak muli. Yan. Hindi ka ipinanganak sa water baptism. Doon ka hinugasan. Doon ka pinatawad. Doon ka nilinisan. Pag nabaptize ka ng Holy Ghost, doon ka ipinanganak. Yan. Kailang malinaw yan. Kasi iba, baptize sa water, kontento na hindi. Hindi ka pa born again pag wala kang Holy Ghost. Hindi ka rin born again dahil sumali ka lang sa samahan ng church. Ang born again ay isang experiencing God's promise. Kaya hindi ito kung kay pastor o kami mga ginagamit kami para mangar, para maunawaan at ma-apply ng tao. Ikaw ngayon na mag-apply, si God ngayon ang gagawa. Yan, no? Sabi dyan sa John 3:5, Jesus answered, Verily, verily. Ano ba yung sabihin ng verily, verily? Sinasabi ko talaga sa'yo, wala nang iba. Surely, surely. Yan yun. Praise God. I say unto thee, except, ibig sabihin yan, maliban o wala nang iba. Ito lang talaga ang daan. Yan. Except a man be born of water and of the Spirit. Water and of the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. Hindi talaga makapasok. Kahit na sinong matatalino mag-explain yan at ituturo niya na pwedeng walang water baptism, wrong. Ang kalaban niya hindi si pastor. Ang kalaban niya hindi anak ng Diyos. Ang kalaban niya ang salita mismo ng Diyos. Praise God. No? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya, we better examine our faith. We better examine our belief kung saan ang galing yan. Dahil ang Bible lang
ang may final authority sa ating kaluluwa. Kailangan maranasan niya ng tao. Kailangan maganap yan sa tao. Praise God. Ito ay isang experience. So hindi ito makapasok ka sa born again church. Marami kasing church na tinatawag na born again pero hindi pa nakaranas ng Holy Ghost baptism. Maraming church na nag-claim ngayon na sila ay born again church pero hindi tinuturo ang baptism of the Holy Ghost. Hindi tinuturo ang speaking of tongues. Hindi pinapaniwalaan ang speaking of tongues. Sabi nila sa mga apostles lang daw yun. Puro mali. Puro mali. Samantalang ang mga apostles, no? Si Peter sumigaw, Acts 8. No? For the promises unto you and to your children and to those afar off, even as many as the Lord our God shall call. Para lang ba sa kanila? Hindi. Para sa lahat. No? Ang anak ko, 10 years old, naka-receive ng Holy Ghost. No? Sabi doon, and to your children. O sino dito ang anak natin na maliit pang naka-receive na ng Holy Ghost? Brother Jinil. Brother Chian. No, maliliit pa. Praise God. May Holy Ghost na. Yung ating mga youth, no? Bago sila naging malaki ngayon, dati sila maliliit. Di ba? Sino gusto kumanta? Ako po, Pastor! Praise God, no? Hallelujah. Nakatanggap ng Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Kaya sinasabi niya, no? Baptism is part of the new birth experience. Magkasama yan sila. Buksan din natin sa Titus 3:5. Titus 3:5. Praise God. Not by works of righteousness. Hallelujah. Which we have done. But according to His mercy, He saved us. Amen. No? Hindi dahil sa mabubuting gawa natin. Kaya niya tayo niligtas. Praise God. Hallelujah. Kaya niya tayong hinugasan. Kundi dahil sa kanyang, ano ba yung mercy sa Tagalog? Habag? Habag, no? Oh, dahil sa kanyang habag. Dahil sa kanyang mercy. Praise God. Hallelujah. No? Hindi dahil sa good works. Hallelujah. No? Hindi mo natanggap ang Holy Ghost dahil sa iyong good works. Kundi dahil sa kanyang habag. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration. Ano ba yung regeneration? Diba? Regenerate, binuhay yung patay. Yan, di ba? Pag may brown out, o yung mga mayayaman, may generator, nabubuhay ulit yung kuryente, no? Regenerate, yan, no? Binubuhay yung pundido, yung tumigil, yung patay, yung off, inoon, binubuhay. Paano? By the Holy Ghost, by the Holy Spirit, and renewing of the Holy Ghost. Doon ka pinago, bago ang nilalang. Diba? Praise God, ikaw ay bago na. Hallelujah. Sis, yan siya mamasyal. No? Regeneration and renewing of the Holy Ghost. Praise God, no? Doon tayo nababago. Hallelujah. No? Pag nakatanggap ka ng Holy Ghost, nagbago ba mukha mo? Oh, hindi naman, di ba, no? Pero yung kaluluwa mo, no? Yung katayuan mo sa harapan ng Diyos, nagbago. Hindi alam ng classmate mo. Hindi alam ng office mate mo. Nung nabaptize ka in the name of Jesus Christ, hindi naman nagbago mukha mo. Di ba? Kung mataba ka pa rin. Di ba? Kung wala ka ng buhok, hindi ka naman nagkabuhok. Di ba? Pero nagbago ang inner man mo. Nagbago ang soul's destination mo. Dahil kung hindi ka baptized, you are being led or leading to death. Pero nung ikaw ay baptized, you have been paid. Kaya that moment na ikaw ay baptized in the name of Jesus Christ, that moment yung soul mo hindi na papunta sa impyerno. Bago na ang destination. Aantay ka na lang sa tatak. Yan, sa Holy Spirit.
maranasan mo yung regeneration. Amen. Hallelujah. Baptism indicates that we have died out to sin. Namatay tayo sa kasalanan nung tayo ay nabaptize. By repentance and our burying, nung tayo ay nagrepent, tumalikod ka na, gusto mo na magbago. Kaya ka nagpapaptize, nilibing ka na, namatay ka, nung nilibing ka. Praise God. Or our past sins and sinful lifestyle. Basta natin Romans 6:3 hanggang 5. Romans 6:3 hanggang 5. Yan. Yan. Kita mo, maging si Apostle Paul na nagsasalita dito. Sinali niya sarili niya. Sinali niya sarili niya. Sabi niya dito, know ye not that so many of us as were baptized with idio, past tense, were baptized, mga bautismanto sila, pinaalala niya. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Oh. Kaya nung nabaptize tayo in the name of Jesus Christ, doon lang take effect sa atin ang cross of Calvary, yung death, burial, and resurrection ni Lord Jesus Christ. Doon lang. Hindi sa panalangin, sa pagtanggap. Marami nagpa-practice ngayon yan. Kawawa yung mga sumusunod kasi hindi sila natuturuan. Kasi sabi niya, therefore we are, verse 4, buried with Him by baptism into death. Kaya nung ikaw ay nabaptize, nalibing, kasama mo siya. Ano yung sabihin niyan? Binayaran ka na niya. Yan, no? That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Doon lang mag-uumpisa ang pagbabagong buhay. Doon lang. Kaya yung mga gustong magbago pero ay sumunod, hindi mo kakayanin yan. Kailangan mo talaga i-surrender ang sarili mo sa Diyos. Huwag mo isipin yung kaya mo at hindi mo kaya. Hindi mo kailangan isipin kung kaya mo magbago o hindi mo kaya magbago. Ang isipin mo, kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya lang, may steps kang gagawin. Susunod ka sa utos. Dahil nandito ang power. No? Nasa salita niya. Pag sinunod mo, nasa salita niya ang power. Praise God. Hallelujah. Sabi sa verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, kung tayo ay nabaptize, nilibing, ano sinabi dyan? Tayo ay ginaya sa kanyang kamatayan. Oh. If we have been planted together in the likeness of His death, we shall also, we shall be also in the likeness of His resurrection. Di ba, nabuhay siya? Oh. Nung nabuhay siya, praise God, doon natapos na ang lahat. Di ba? So, ano natanggap mo nung ikaw ay nakareceive ng Holy Ghost? Buhay, nabuhay ka. Ano natanggap mo? Ang akala lang ng tao, Spirit of God. Yan ang alam ng lahat. Pero meron kang natanggap na hindi lang yun. Ano yun? Spirit of resurrection. Yan. Kung ano yung ginawa ng Diyos kay Lord Jesus Christ, yun din ang ginawa niya. So bakit? Nung nabaptize ka kasi, namatay ka na sa iyong kasalanan. Praise God. Kaya binigyan ka ng spirit of resurrection nung ikaw ay nakareceive ng Holy Ghost. Binigyan ka ng bagong buhay. Binuhay ka ng Diyos. Yes, we receive the Spirit of God. And we also receive the Spirit of resurrection. Amen. Hallelujah. Kasi nasabi dyan mga kapatid, no? Hallelujah. Importante. Baptism indicates that we have died out to sin. Amen. Namatay tayo sa kasalanan by repentance and our burying our past sins and sinful lifestyle. Buksan natin Colossians 2:12. Colossians 2:12. Hallelujah. Ano sinasabi dyan? Colossians 2:12. Praise God. Buried with Him in baptism. Kung hindi ka na-baptize,
No? Buhay ka ngayon. Di ba? Pero pag namatay ka na hindi baptized, ililibing ka pa rin. Yun na lang ang sad thing. Pag namatay kang hindi baptized, then ililibing ka talaga 6 feet under the ground. Walang kaligtasan. Papunta sa impyerno. Pero pag ikaw ay binaptize in the name of Jesus Christ, buhay ka pa, namatay ka na. Pero bayad ka na. Di ba? Kaya pwede ka na mag-enjoy sa lupa. Yan. Tapos i-desire mo ngayon ang spirit of resurrection, ang Holy Ghost baptism, yung seal, praise God. At pag naranasan mo na yan, glory to God, mag-antay ka na lang sa rapture. No? Enjoy ka sa trabaho mo, pagkain mo, gamit mo, enjoy your life here, just remain in the Lord. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Galit ang kalaban, sisirain ka, tuloy ka lang. Bakit? Wala na. Tapos na. Pag nabaptize ka na in the name of the Lord Jesus Christ, may Holy Ghost ka na, kaya ka nakakaranas ng mga panggugulo ng kalaban. Bakit? Lahat na may Holy Ghost, nagliliwanag. Kumbaga sa mata ng Diablo, kitang-kita niya mga anak ng Diyos kasi may mga Holy Ghost. Yung mga tao na hindi mananampalataya, walang Holy Ghost, tao lang ang dating. Pero ang anak ng Diyos, may Holy Ghost, may ilaw na dala-dala. Kaya alam na alam ng kalaban, sinong pupuntiryahin nila. Pag na-open ka, okay lang. Abante lang. No? Kaya tayo ginaganyan dahil kitang-kita ka dito sa sanlibutan. Pero take note, while it is day lang yan. While it is day. No, gagawin mo na lang maging tapat sa Kanya habang naghihintay. Dahil pag bumalik naman si Lord, tapos na ang lahat. Eternal na. Eternal life, andun ka na. Wala nang pagtangis, wala nang pagsubo, wala nang paghihirap, puro na lang pagpupuri at saya na eternal doon sa kingdom of God. Kaya encourage yourself. Encourage yourself. Hallelujah. Kasi nasabi dyan, no? Buried with Him in baptism. No? Nalibing ka na nung ikaw ay nabaptize, namatay ka na, nabayaran mo na iyong kasalanan sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, wherein also ye are risen with Him. Nabuhay ka na rin through the faith of operation of God who was raised Him from the dead. Kaya yung ginagawa mong pagsunod, plano yan ng Diyos, operation yan ng Diyos. Hindi yan operation ng tao. Pag operation ng Diyos ang sinusunod mo, asahan mo, dahil God faileth not. Hindi ka nang bibiguin. No? Hallelujah. Baptism places us into the family of Christ. Pamilya na tayo ni Lord Jesus Christ. Buksan natin Galatians 3:27 tsaka Ephesians 4:5. Galatians 3:27. Bilis ng oras. Praise God. Nangangalahati pa lang tayo. Galatians 3:27. Ano sinasabi niyan? For as many of you as have been baptized into Christ have put on. Yan. Have put on Christ. No? Nung binaptize ka na in the name of Jesus Christ, praise God, binihisan ka na ng bagong damit. Di ba ganyan ang ginawa ni God kay Adam and Eve? Sa Genesis 3:21, magkaroon din sila ng bagong covering. Hanggang New Testament, hindi nagbago ang Diyos. Kung binihisan ng Diyos si Adam and Eve ng balat ng tupa, binihisan din tayo ng balat ng tupa. Sino ang naging tupa natin sa New Testament? Si Lord Jesus Christ. Sino ang sacrifice doon kay Adam and Eve? 2 tupa. Sino ang lamb sa New Testament? Si Jesus Christ. Nagkaroon ng shedding of blood doon sa Garden of Eden. Nagpatay si God ng tupa. Namatay din ang lamb, si Jesus Christ, dito sa panahon natin, sa panahon nila mga kapatid. Praise God. Binihisan sila. Nung nabaptize ka, binihisan ka rin. O, di ba? Pareho lang.
Kasi sabi dyan, for as many of you as have been, past participle, have been baptized into Christ, have put on Christ. Kaya, yan ang babantay natin mga kapatid pag naglalakad tayo sa labas. Yung testimony natin, iingatan natin. Bakit? Dala-dala mo ang pangalan ni Lord Jesus Christ. Yan ang babantay natin pag nasa labas tayo. Hindi tayo pwedeng kapareho nila. Pareho na mo, kaya inuman ko rin yan eh. Di ba? Binibigyan pa ako ng isang pakitin yun eh. Di ba? Nagsha-sharing pa kami ng headphone yan sa mga pinapakinggan naming rocks. Di ba? Hindi na pwede, bakit? May bago ka ng damit. Dapat iba ka na. Kaya nga sabi ni Lord, no, be ye separate from among them. Ano ibig sabihin nun? Hindi na siya pwedeng kasabay sa pagkain. Pwede. Ang sinasabi niyan, hindi ka na pwedeng sumabay sa kanilang gawain sa salibutan. Mga inuman, mga disco-disco, mga TikTok, lahat ng mga pangsalibutan. Wala ka na dapat doon. Bakit? Dinamitan ka na. Dinamitan ka na. Kailangan ba maramdaman mo yung jacket para na maniwala ka na dinamitan ka? Kahit may maramdaman ka, o wala, nung nabaptize ka, nakasulat na dinamitan ka na. Yeah, no? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya mga kapatid, baptism places us into the family of Christ. Yeah, pamilya na tayo ni Lord Jesus Christ. Kahit ano pang trabaho mo, kahit ano pang pagsubok mo, bumabagsak ka man o hindi, pero tumatayo ka, nagpapatuloy, pamilya ka na ni Lord Jesus Christ. Kaya anong ginagawa ng devil? Tingin yung ginagawa ng devil, papasok siya sa church. Yan. Sino yung pinasok niya? Pamilya ni Lord Jesus Christ. Gagamit siya ng isa. Sisiraan si isa. Sisiraan si isa. Pasa-pasa na yan. Ang gusto niyang gawin? Sirain ang pamilya ni Lord Jesus Christ. Praise God. Kaya maging aware tayo. Bakit? Kahit ano pang mga pagkakamali natin, praise God, pamilya ka na ni Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng mag-judge, i-judge siya. Mag-judge ka, i-judge siya. Wala. Walang ganyan. Pagka ganyan, nakaka-penetrate ang devil sa loob. Yan. Tanda natin, no? When we talk about somebody, he is your brother. He is your sister. He is family. Yan. Maliwanag ba? Di ba? Praise God. Kaya lahat special. Lahat special. Sabi niya mga kapatid, no? Basahin natin sa Ephesians 4:5. Ephesians 4:5. One Lord, one faith, one baptism. Ilan na ba ang baptism? One. Pastor, nabaptize na ako eh. Ano mo binaptize sa'yo? Paano sa Holy Spirit? Hindi yan yung one baptism nilabagit sa Bible. Kailangan mong ma-baptize. Kasi may isang baptism lang talaga na tinutukoy ang Bible. Hindi porket na-baptize ka, yan na yung one baptism. Hindi. Ang one baptism na binabagit dyan ay baptism in the name of the Lord Jesus Christ, lubog sa tubig. Kung hindi yan ang binaptize sa'yo, hindi yan yun. Kung hindi yan yun, hindi ka pa pamilya. Hindi ka papasok. Kaya ano nalaman ko yun? No? Ilang beses ako binaptize? No? Una, yung Amerikano. No? Pangalawa, yung Pilipino. No? Pangatlo, yun, tama na. Tama na. Sige, naalala ko yung nanay ni isang kapatid namin sa abroad. Sa wakas na isama niya ang nanay niya sa abroad. Inunahan niya kaagad ako. Sabi niya, Pastor, hindi ako magpapabaptize. Sabi ko, bakit? Lahat ng church na pinuntahan ko sa Pilipinas, binaptize ako. Maraming beses na, sabi ko, hindi kita ipapabaptize. Isa na hingin ko sa'yo. Dumalo ka lang. Huwag ka mag-miss sa Bible study about salvation. Nung huli, Pastor, ibaptize mo. Sabi mo, ayaw mo.
Ngayon ko lang natindihan, Pastor, yung tamang water baptism. Please, pakibaptize ako. Binaptize siya. Kasi nakasulat. Ngayon din ako mga kapatid eh. Nung nalaman ko, ang mahalaga pala ang pangalan. Mahalaga pala ang water baptism. Nakakaligtas pala. Kailangan mo talagang ganapin with your understanding, with your conscience. Nakalagay sa 1 Peter 3:21, no? But the answer of a good conscience toward God. Kaya sa feeling mo, no? Kung binabaptize ka, excited ka, no? Na ito sasagot na ako kay God. Excited na ako. Bakit sa Kanya? Natatanggapin ko siya. Sasagot ako sa Kanya. Diba? Praise God. Glory to God. Hallelujah. Kaya yung baptism nyo, sagot nyo yun sa Diyos. Yun yung conscience nyo, pinakita nyo sa Diyos. Yan, no? So sabi dyan, one baptism. Praise God. Hallelujah. Baptism allows us to enter into the new covenant. Yan. Relationship with God. Ito yung pagpasok sa new covenant. O, naalala niyo yung circumcision, pinag-aralan natin. Di ba? Nakipag-covenant si God kay Abraham. Di ba? Ang konektado pala nun, water baptism pala. Para makapasok ka sa new covenant. At pag nakapasok ka pala dyan, pag baptize ka pala, nakapasok ka doon sa covenant ng Diyos kay Abraham. Di ba? Sabi dyan, baptism allows us to enter into the new covenant relationship with God. It is part of our spiritual circumcision. Yan, no? Hallelujah. Nung circumcise ang tao, lalaki, anong kinuha sa kanya? Token. Ano yung token? Yung kapiraso lang ng balat. Pero may blood yun. May blood. O, di ba? Kapirasong balat at may blood. Pero sa panahon natin, praise God, blood of the Lamb. Blood ni Jesus Christ. Hindi kapirasong balat ang binigay niya. Buong katawan niya ang ibinigay niya. Praise God. Hallelujah. Sabihin nila, water baptism, hindi. No. Arami kasing nakakaisip sa water baptism sa Acts 2:38 lang eh. No. Konektado siya kay Abraham. Konektado siya sa covenant ng Diyos sa tao. Bumabalik ka dun sa ulo ng tipan. No? Hallelujah. Kasi sabi niya, it is part of our spiritual circumcision. Basta natin Colossians 2:11 hanggang 13. Colossians 2:11 hanggang 13. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 2:11 hanggang 13. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. Amen. No? Without hands. Diyan, pasok na yung babae. Bakit? Pag binaptize ka, no? Ang binaptize na sa iyo yung heart. Yan. Made without hands. Praise God. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Praise God. Hallelujah. Kaya, mapakahalaga ng water baptism. It is connected to Abraham. So, doon tayo nagiging seed ni Abraham. No? At may binanggit si God na seed doon. Buksan sa Genesis 17. Genesis 17 pa yun. Praise the Lord. Genesis 17. Praise the Lord. Verse 10. Verse 10.
Ano sabi dito ni God? This is my covenant which He shall keep. Pag sinabing keep, kailangan magpatuloy, manatili, hindi mawawala. This is my covenant which He shall keep between me and you and to thy seed after thee. Every man, child among you shall be circumcised. Anong alam ni Abraham kung sino yung seed na binabanggit ni God dun? Walang alam si Abraham dun kung ano yung binabanggit ni God na seed. Basta nakipagtipan ang Diyos sa kanya at sabi sa kanya, panatiliin mo yung covenant ko sa iyo at sa magiging seed mo. Praise God. No? Sabi niya, no? This is my covenant which He shall keep between me and you and thy seed. Hindi sabi, and thy seeds, plural, hindi. May binabanggit siyang isa. And thy seed, hallelujah. Sabi dyan, after thee. That's New Testament. Yung after thee, that's New Testament. Nagpapatuloy ito sa covenant. Praise God. Hallelujah. At ano yung covenant? Circumcision. No? Andyan yung foreskin, andyan yung blood. No? Hallelujah. At ang sabi nga, no, sa 14, ang hindi circumcised, no, ang soul niya ay ika-cut off among his people. Sa una, kung babasahin natin, no, ang binabaptize yung tao. O, di ba, yung laman, yung lalaki. No? Pero pag hindi daw siya na-circumcised, hindi na tao pinag-usapan, kaluluwa. That soul shall be cut off. He has broken my covenant. O, anong connection nun sa akin? May binanggit siyang seed. Galatians 3:16. Basa natin. Galatians 3:16. Praise God. Hallelujah. Kaya na binabanggit kanina, no? Na sa ating circumcision, mga kapatid, in the heart. Galatians 3:16. Look at that. Now to Abraham and his seed. Hindi sinabing seeds. Now to Abraham and his seeds were the promises made. Yan. He said not and to seeds. Hindi niya sinabing sa maramihan, as of many, but as of one, and to the seed, which is Christ. Praise God. Kaya paano yung lalaki? Yan. Pag ikaw ay baptized in the name of Jesus Christ, amen, nakipagtipan ka na sa Diyos ni Abraham. Hallelujah. Under ka sa promise kay Lord Jesus Christ. No? Galatians. At sabi nga dyan sa Galatians 3:27 hanggang 29. Hallelujah. Galatians 3:27 hanggang 29. Hallelujah. Praise the Lord. Ano sabi dyan? Galatians 3:27 hanggang 29. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. So ano mangyayari sa inyo? 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, look at that, apostrophe S. Ibig sabihin yan, kung ikaw ay kay Kristo na, kung siya na ang nagmamay-ari sa'yo dahil baptize ka. Ano sinasabi niyan? Then are ye Abraham's seed. Ngayon, ano mangyari kung Abraham's seed ka na and heirs, tagapagmana according to the promise? Paano magmamana ng promise ang ayaw magpabaptize? Hindi sila magmamana, sad to say. Kaya ang water baptism, hallelujah, yes, preached by Apostle Peter in Acts 2:38, but actually the fulfillment of God's covenant to Abraham in the Old Testament. Kaya sabi niya, you shall keep
Bakit? No? Kaya mapapanatili yung covenant na yan dahil dadating yung Christ sa New Testament. Magpapatuloy yung covenant. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi niya mga kapatid, glory to God, tayo ay magpatuloy. Nag-aantay na lang tayo sa rapture. Ano ba yung rapture? Wala naman pastor rapture sa Bible eh. Wala nga, pero unawain mo ano ibig sabihin ng rapture. Caught up in the air. Merong caught up in the air sa Bible. And to caught up means to be raptured. Yeah, no? Kaya nag-aantay na lang tayo. Praise God. No? Konting taste na lang. Mag-enjoy lang tayo habang hindi pa bumabalik si Lord. No? At tayo ay circumcised in the heart. Circumcised in the heart. Kasama na dyan. Bata, babae, lalaki, wala na koneksyon. No? Bakit ano sinasabi dyan mga kapatid? No? Hindi na nagpapatukoy sa lalaki ka o babae ka. Hindi na nagpapatukoy sa band ka or free ka. Hindi na nagpapatukoy sa lahi, Jew or Greek. Hindi na nagpapatukoy yan dyan. Nagpapatukoy na sa iyong kaluluwa. Praise God. Pamilya ka na ni Christ. Anak ka na ng Diyos. Last verse, John 1:12. John 1:12. Praise the Lord. Hallelujah. But as many as receiving, yan, kailangan maging maliwanag ito. Bakit? Tinuturo ito ng marami ngayon sa simbahan. Kaya tinuturo yung tanggapin mo lang. But as many as receiving, tanggapin mo lang sa panalangin. Wrong! Pinuputol kasi ang verse. Tignan natin mabuti. Saan ay papatukoy ito? But as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God. Pag tumanggap ka pa sa Diyos, no, binigyan ka ng kapangyarihan para maging anak ng Diyos. Di ba maliwanag? Amen. Even to them that believe on His name. Maging sa mga naniwala sa Kanyang pangalan. Di ba? Pero dapat ituloy ang verse 13. Ano sabi sa 13? Taas natin sis. Which were born. Nagpapatukoy sa kapanganakan. Hindi nagpapatukoy sa panalangin. Kaya ka nagiging anak dahil ipinanganak ka na rin in the Holy Ghost. Sabi niya sa 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Dito nagpapatukoy sa kapanganakan sa iyong magulang o kapanganakan sa laman, sa salibutan, kundi sa kapanganakan sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Be born again. Yan, no? Eh, sabi ng pastor, even to them that believe. Di ba? Sabi sa Mark 16:16, he that believe and is baptized shall be saved. No? Kaya even that believe in His name. Bakit? 17, yung believer, naniwala, nagpabaptize, susundan siya ng Holy Ghost. Anong dulo niyan? Born again pa din. Di ba? Kaya kailangan tinuturo ng tama yung John 1:13 na yan, no? Dahil tinuturo nila na manalangin lang, born again ka lang, tanggap mo na sa Lord. Wrong, wala sa Bible. Gusto mong tanggapin si Lord, be baptized in the name of Jesus Christ, and expect the Holy Ghost baptism. Then, you become the child of God. Palakpan natin ang Diyos, mga kapatid. To God be the glory. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kaliwanagan at sa wisdom, sa unawaan na binigay niya sa atin. Sa Diyos lamang na talaga na pagpuri, pasalamat, pagsamba at pagtakila in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.